Okay. Pag-usapan natin itong mga updates, no? Patungkol dito kay si Senator Amy Marcos, naglabas ng isang Semana Santa na video, okay? Sabi niya dito na yung mga lessons, no, from sa kanyang past, no, sa kanyang tatay sa panahon ng Holy Week, no? At nabanggit rin niya dito ang kanyang failure raw, no, sa pagbantay kay Bongbong Marcos. Ayan. Ganyan naman talaga meron naman tayong actually in fairness to Senator Amy Marcos, she is very honest sa nangyari sa kanyang kapatid ngayon. Alam ni Senator Amy Marcos na medyo tagilid ang kanyang kapatid at wala nang gusto sa kanyang kapatid. Ito pa at panoorin rin natin itong interview ni Congressman Toby Chanco. Bakit nga ba parang walang gustong tumira dito kay Toby Chanco, di ba? Kung maaalala ninyo, banat ng banat itong si Toby Chanco pero untouchable, no? Parang natatakot sa kanya yung mga tinitira niya. Okay? Yan po ang topic nila doon sa Banateros, doon sa SMNI. Maganda ito, no? Pakinggan natin ito because ito ay usaping corruption pa rin, okay? At ito, matindi, ipapakita ko sa inyo, Robin Padilla at ilang mga vloggers at mga volunteers, no, na meron po mga 300,000 kataong bayan, no, na pumirma, no. Isa tayo diyan sa mga pumirma na yan, ha? Kung sino man ang mga pumirma na laging nanonood dito sa aking channel ay mag-comment kayo, no, kung nakapirma na ba kayo dito, no, mga supporters na gustong isinusulong dito sa Supreme Court ang aksyon o petisyon laban kay Duterte sa ICC arrest. Ayan, maganda yan. Papakinggan natin ang paliwanag ni Senator Robin Padilla at ni Joey, yung ating kaibigang vlogger, okay? At heto pa, no, kung aabot pa tayo sa oras ay pakikinggan natin itong isa sa mga defense team ni VP Sara na si Attorney Michael Powa na in-interview sa On Point, no, sa Billionario News Channel patungkol po sa supina niya, okay, sa camera. Alam niyo naman, pinagtripan na naman si Attorney Powa. Okay, so yun po yan po ang ating pag-uusapan ngayon, no. Like, share muna dito ha para marami makapanood at subscribe na kayo sa Don Mar TV para updated kayo. Okay, unahin muna natin itong kay Senator Amy Marcos na message. Nung buhay pa yung tatay ko, ganitong panahon na magsisemana Santa, nawawala na yon. Pupunta yon sa bundok, diyan sa tuktok ng mga bundok ng Cordillera, may mga retreat house. Hindi ko alam, Jesuit ba yun o kung anong order. Pagkatapos magre-retreat yun, mawawala ng 1 linggo. At nagtataka ako kasi ang alam ko, nagbabakasyon yung ibang pamilya. Sama-sama sila, buong Holy Week. Bakit kami? Nawawala yung ama naman namin. Tinanong ko siya, ba't ganon? Sabi niya, kailangan tuwing Holy Week, babalikan mo yung buong taon kung kanino ka magpapatawad, kung sino ang patatawarin mo, kanino ka nagkulang, at sino nagkulang sa'yo, pero kakalimutan mo na yon. Tapos, hihingi ka ng guidance sa Holy Spirit na kung paano gagawin na mas okay ka sa susunod na taon. Yun ang naaalala ko. At sinabi rin niya sa akin, kahit bata pa ako, isipin mo rin, who do you have to forgive? Who do you have to ask forgiveness from? Kasi Holy Week. At yun daw ang dapat iniisip lagi. Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad. Sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit. Naiyak na si Senator Amy, ha? Hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na. Kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Hindi ko nabantayan eh. Kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman. Pero hindi ko talaga kinaya, maraming humaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan. Kaya nagkulang ako, talagang pinilit ko. Kaya humihingi ako ng tawad, hindi ko kinaya eh. Grabe, no? Very emotional. Sa totoo lang, no? Ako, ito yung comment ko. Siyempre, alam ni Senator Amy Marcos kung gaano po kagrabe ang away politika. Naalala pa nga natin noong nagrarally tayo ay naglabas ng video si Senator Amy na ini-reveal niya ang ginawa ng kanyang kapatid na si BBM at pinatotohanan niya, kinonfirm niya na gumagamit nga itong si BBM. Maraming hindi maniniwala dyan, di ba? Yung mga loyalista. Pero saan man tayo maniniwala? Di sa kapatid, di ba? Si Senator Amy was very emotional kasi lagi niyang naalala ang bilin ng kanyang tatay
na si Marcos Sr. Nabantayan si BBM. So most likely, itong si BBM, meron talagang mga, alam nyo na, yung mga, di ba, sa mga magkakapatid, meron talagang mga kapatid na medyo wala sa hulog. Yung sablay na pagkatao. E di syempre, siya, super ate naman siya. So sabi niya, bago siguro namatay itong si Marcos Sr., pinagbilinan siguro siya ng tatay niya na bantayan mo itong si BBM na hindi mapunta sa masamang landas. Sa kasamaang palad, napunta nga doon. Kung totoo yan gumagamit talaga yan, alangan naman si Senator Amy Marcos, sisiraan niya ang kanyang kapatid, di ba? Sana naman kung itong si BBM, kung napakinggan mo itong mensahe ni Senator Amy Marcos, sana naman you should reflect. And ewan ko na lang kung matatapos ba ni BBM ang kanyang termino. Siguro naman matatapos, pero the Filipino are suffering now, no? Kaya nga, kaya mag-comment kayo, ano masasabi nyo kay Senator Amy? Sa tingin ko naman, sincere yung kay Senator Amy, no? Ewan ko na lang itong si BBM kung sincere ba siya sa kanyang panunungkulan sa serbisyo niya sa publiko. Okay, punta tayo dito kay Congressman Toby Chanco. Bakit nga ba untouchable itong si Toby Chanco? Yung si Kiko Barzaga, bumabanat, sinuspinde. Si Congressman Leviste, bumabanat, ini-expose yung mga corruption, kaagad pinagtripan yung kanyang yung solar business niya, di ba? Pero itong si Kong Toby Chanco, parang takot sila dito kay Toby Chanco. Alamin natin dito sa programa ng Banateros. Untouchable, parang ganyan ang tingin sa inyo kasi naalala nyo yung umatake sa gobyerno si Leviste, tsaka si Kiko, binanata ng mga kasama nyo. So parang inaapi sila. Ngayon, pag ikaw yung nagsalita, bakit parang tahimik sila? Ano ba yung hawak? Ano bang meron? Ano bang meron? Kung Toby? Bakit? Wala ka pang ethics Ang galing complete, nyo, ang galing nyo. Ang galing nyo magtanong, ha? Siyempre, lahat ng bala, di ba, lahat ng FLR, kasi di ba, okay, noong March 24, napatawag ako noon sa Malacanang. Because nga, yung House of Representatives, hindi pa binibigay yung kanilang listahan. So, namang problema si Sec Mina Pangandaman doon, kasi sabi niya, Mr. President, kinukulit ako ng mga congressman na i-release daw yung SARO. Hindi ko naman ma-release kasi wala yung listahan ng House of Representatives. So sabi ko kay Mina, bakit ba ayaw bigyan listahan? Sabi nila, wala daw sila nun. Sabi ko, Mina, imposible mapasok ang kahit anong item sa budget kung walang kopya yung House of Representatives. At sabi ko, hingin mo ko si proponent. Kasi pag ako humingi ng proyekto para sa distrito ko, dadalhin ko sa distrito ko. Pag isang congressman humingi ng proyekto at dinala sa ibang distrito, sigurado benta yan. Tandaan nyo itong si Pangandaman, tinanggal na ito ni BBM Okay? So, sabi, wala daw, imposible yan. So, doon kami nagkausap ni Congressman J.J. Suarez. So, siguro bakit yung iba hindi nila ako tinitira? Alam ko magkano yung kanila. May hawak ka pala. Last week, inaway ako ni Asidre, di ba? Di nilabas ko na yung tingog. Isipin mo, tingog, party list, ha? So, takot sila sa'yo. 5.96 kaya pala. billion. Isang party list sa insertion pa lang. Pero kung ang party list ba hindi usually may ganyan? Meron, 150 yata. Million. 150 million. 150 million lang. Yung This one, kanya, 5.96 billion. Kasi walang siguro kasi si Yeda nahandun, di ba? kaya pala tumahimik si Asidre sa pag-atake Hindi, sa'yo. tinitira pa rin niya ako, pero ayaw niya sagutin kung bakit kailangan dumaan sa Yan rin ang isang dahilan bakit gusto nilang i-impeach ngayon si BP Sara. yung proyekto ng distrito at hindi yung district congressman. Ayaw niya sagutin yun. Ngayon kung in terms of yung kanina, nabanggit mo yung sa hypocrisy, patungkol sa salin. Ang Congress gusto rin na in-audit din ang Office of the Vice President, And nagsimula ang lahat ng gulo na ito nung in-expose ni Pangulong Duterte sa gikan sa masa para sa masa dito din sa SMNI yung liquidation by certification. Yes. So are you in favor na itong liquidation by certification ma-abolish na ito? Hindi, ako, in favor ako na buksan rin yung libro ng House, no? Pero admittedly, yung OE, di ba? Sinabi yan yun noong, di ba? Ayusin nyo naman yung microphone nyo dyan, SMNI. Magkakapas ko talaga, di ba? Ang nakasulat kasi talaga doon is nakasama yun doon sa sweldo namin. Nakahiwalay yung sweldo. At yung MOE is supposed to be for office expense, district office expenses, no? So, ngayon, kung gagawa ang COA ng bagong guidelines na hindi pa pwede yung liquidation by certification, wala namang problema sa amin yun. Kasi talaga namang ginagasto sa distrito yun. And do you think may mga congressman na hindi dinadala sa distrito yung mga budget nila? Hindi ko alam eh. Kasi pag ginastos mo yun sa distrito mo, kulang pa yun eh. So, bakit naman hindi nila dadalhin yun sa distrito nila? Unless sobrang laki yung, hindi ko alam.
yung mga ibang AX-AKAP nila. Pero Pero ito yung example na congressman o representative na itong si Toby Chanco, na ikaw, kung meron kang ginawang masama o meron kang mga anomalya sa mga budget dyan sa Kamara, mahihirapan kang mag-ingay. Kasi babalikan ka eh. In-example niya dito si Asidre, di ba? In-expose niya yung kabalastugan ng Tingog Party List. Sino ba si Tingog? Sinong leader nila dyan? Alam na natin sino. So ito, maingay to. Itong si Toby Chanco. Kasi, kapag maingay siya, alam niyang hahanapan siya ng butas. Hahanapan siya ng anong tawag dyan? Kamalian sa kanyang pagtrabaho dyan sa Kamara. Siya very confident kasi wala man siya. Hindi man siya corrupt na pagkatao. Yan ang aking nababasa sa kanya. So, kaya matapang itong si Congressman Toby Chanco. So, ganyan. That's the reality there in the House of Representatives. Kaya nga, lagi kong sinasabi dito sa aking channel ingat kayo sa mga ninyo, pagboto ninyo sa inyong mga congressman. Congressman lang yan ha. Kapag magkamali ka ng boto ng congressman, wala, lusta yung pera natin kung pag nakawin na nila. Yan lang ang sa akin ha. Yan lang, simple lang yan. Kaya dito sa Don Mar TV, lagi kong ina-advise sa inyo na siguraduhin nyo yung mga congressman. Kung merong election ulit at sa tingin niyo wala kayong paniniwala sa mga tumatakbo, wag na kayong bumoto. Ay nako. 'Di ba? Ito, panoorin naman natin itong sina Robin Padilla pumunta sa Supreme Court, no. Ito po, sana makalabas na si Tatay Digong at matulungan dito sa Supreme Court. Ito yung kanilang mensahe. Nandito po kami muli para dalhin po namin sa ating kataas-taasang hukuman ang mga nakalap po naming pirma, mga kababayan po natin na humihiling na sana po ay desisyonan na ng ating mga hukom yung amin pong hiling na patungkol po sa ating dating Pangulo na Rodrigo Roa Duterte. May dala po kami na 304,000 na mga pirma. May dala silang pirma ha. Ano yan? Talagang may pirma, may ID number yan. So meaning to say, legit yan na mga pirma. Okay? Na pwede nilang i-present doon sa Supreme Court na hindi po ito basta pirma-pirma lang. Ito ay legit na mga pirma na mga ID number. Okay? 300,000, hindi biro yan. Sobrang dami niyan, hindi yan biro. Bago po ba yan o yan po yung total ngayon? Hindi po, bago po ito. Dito ka. Ito po ang aming tagapagsalita. Yan. Balik na po yung total yung lahat ng nakakalap? Total signatures po na nakalap namin after 4 months is 304,304 signatures. All verifiable, 304,000 strong support to encourage the Supreme Court to decide on the habeas corpus cases filed by the Duterte siblings. Ilang signature daw po ito po yung inaasahan na kapatid? May mga dumarating pa, marami pang mga dumarating. So basically, itong mga na-prepare namin ngayon, ito yung mga napaghandaan namin na mga signatures na isasubmit namin. Marami pang mga dumarating. So darating na mga araw, pag nalipol namin ito, mag-schedule kami ng susunod na submission. Pero sa ngayon, wala pa pong date. Yes! 304,000 is 304,000. And these people came to us nang walang kapalit, walang ayuda, wala kaming maibibigay. Lahat sila lumapit at umaasa, nakikilos na ang Korte Suprema para ipaglaban ng ating soberanya. Ito po yung maleta. Mabigat talaga. Hindi po pera to, ha? Boses ng bayan. Kung meron pong maleta na ang nasa loob ay pera na ninakaw ng kaban ng bayan, ito naman ang sa kanila, maleta, perma ng taong bayan para petisyon sa Supreme Court para dito laban sa Duterte ICC arrest. Mapabalik na si Tatay Digong dito sa Pilipinas na illegal yung ginawa nila doon sa pag-aresto nila kay Tatay Digong.